Yan Feng, bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Tita Wang. Kunin mo muna itong batch ng karga. Pwede pa pag-usapan ang presyo. Piso 2 man, ayos lang. Ilibre mo muna ang bodega para sa akin. Kung hindi agad maalis ang karga, lalanta talaga ang panig ko. Bakit hindi ninyo ginawa ng maaga? Sino ang mag-aakala? Ngayong taon, bigla na lang nagbago ang panahon. Sabi ng platform, putulin na ang orders, putol nila. Iba na ang presyo araw-araw. 3 araw na ang nakalipas sinabihan ko na kayo. Mababawasan ang orders. Magsasara na ang window. Binigyan ko rin kayo ng presyo ng maaga. Kayo ang nagsabing kinukuha ko ang pagkakaiba ng presyo. Ayaw ninyong tanggapin, gusto ninyo hintayin ang mataas na presyo. Pero hindi pwedeng kalimutan ang dati nating ugnayan. Dati nating relasyon. Nang binigyan ko kayo ng friendly na presyo, tinuturing ninyo akong tanga. Ngayon nasa kamay ninyo ang bagsak na karga. Ngayon na lang naalala ang dating ugnayan. Yan Feng, dapat na umalis ang mga truck sa South Warehouse. Yan Feng, tulungan mo naman kami. Nung gusto ninyong magbenta, ayaw ninyong magbenta. Ngayon kayo na ang nanghihingi. Hindi ko na talaga kayang tanggapin ito. Yan Feng, naglabas lang ang Meteorological Office ng Orange Alert. Susunod na 5 araw magkakaroon malakas na snow. Inaasahan ang pagbaba ang temperatura na mananakop sa negatibo 15 degrees C. Sa paligid ng Qingyan Village, mas mahirap na ang daan paggabi. 2 o 3 araw na lang ang huling pagkakataon. Tiyak na ititigil na ang mga bulk orders sa hinahara. Kapag biglang bumagsak ang temperatura, unang masisira sa lamig ang mga prutas na nakatambak sa labas. Pag bumalik ang init kinabukasan, agad itong magiging itim ang loob at mabubulok, wala nang mabibenta. Kung dadagdagan pa ng malakas na nyebe na magbabara sa daan, babaan ta ng presyo ang supermarket. Magiging basura na agad ang batch na bintangsin na ito. Ang mga tao sa Qingyan Village, nakatambak na ang lahat ng stocks nila, lalo na sa bakuran nina Uncle Lee at Tita Wang. Sila ang pinakamalaki ang naipong stock. Kaya dapat nating ipaalam ito sa mga driver ngayon. Yung handa nang pumasok sa baryo mamayang hapon para mag-load. Yung refrigerated truck, huwag muna papuntahin. Isama rin ang cash at kontrata. Kung may magkukusa mag-load ngayong gabi, babayaran ko agad sa gabi rin. Yan Feng, pupunta ako sa Qingyan Village. Itawag na ba ang driver? Para handa silang naghihintay? Tawagin. Pero unang-una, malinawin natin ito. Sa batch na ito ngayon, kung kipilitin pa nilang itaas ang presyo, wala akong hahawakan, kahit isang kahon. Kung talagang ayaw nilang magbenta. Paano tayo magdadagdag ng supply para sa malaking order? Pamilyar na ang deal natin sa mga tao sa Qingyan Village. Pero ang kinakaproblema sa pamilyar na deal ay laging may akala na dapat kumita ka ng konti lang. O kaya ay hindi ka na dapat kumita. Pero ngayong taon, lahat sila umaasa sa iyo na bilhin ang natitirang stock. Ang pag-asa nila sa akin, iba yun. Pero ang kagitiwala nila sa akin, iba pa rin yun. Kung ako ang pupunta ngayon, huli na tong pagkakataon na bibigyan ko sila. Nakatambak na sa ganitong kalagayan ang paninda. Pinipilit paling itaas ang presyo. Hindi na yan negosyo. Naghihintay lang sila na malubog na kalagayan. Bakit andito ka rin mismo, Yan Feng? Unkoli, ibenta mo muna tong batch na to. Bakit kailangan ng sobrang bilis? Sa madaling araw, dadalo ang lamig sa -15 degrees. Kung hindi papasok sa cold storage, tong bintangsin na to, mauna ang loob na magitim. Matutunaw ang laman at pagtapos ng New Year, pagkasara ng supermarket orders, siguradong babagsak ang presyo. Ano? Nandito ulit si Boss Yan para mag-stockpill. Mga ano ang ipapabigay niya ngayon? Presyong pinag-usapan natin kahapon pa rin. Premium gift bots, 1.5. Ang bulk stock, depende sa laki. 1.1 hanggang 1.3. Cash on delivery, bayad upon loading. Kagabi na i-load. Kung sino ang magibenta una, siya ang unahin kong kunin. Sobrang delikado ba talaga ang sinabi mo, Yan Feng? Hindi delikado, nandoon na sa pinto. Mukhang pula pa ang prutas nyo ngayon. Kasi hindi pa nagfo-freeze ng buo. Pero kapag nagfo-freeze ng buo at tumagos, mas mabilis at mas malala ang pagitim sa loob kaysa sa iba. Pero paano kung tumataas pa ang presyo sa susunod? Kasi malapit na ang holiday season. Tumataas na ang presyo ng lahat ng prutas. Pero ang kailangan bago tumangkad ang presyo ay, dapat decent pa ang itsura ng mga kalakal mo. Pag itim na ang puso ng prutas, at taglumambot na ang laman, hindi ka na nila ililista kahit bilang sample. Eh hindi naman siguro lalala agad sa ilang araw lang. Di ba? Marami ka ng taong nagtatanim ng apoy. Asanay ka na sa bawat taong paskuhan. Mas alam mo yan kaysa sa sinuman. Ang pangholiday na kalakal ay nakadepende sa looks at timing. Hindi naman ito tungkol sa kung sino ang maingay. Unkoli, nandoon na ang truck sa entrance ng village. Pumayag ka lang, iloload na natin ngayon. Sige, ako na muna. Akala ko sino ang magaling magpa-intimidate. Si Yan Feng pala. Bakit ngayon, habang nagmamadali ang lahat, gusto mo namang kunin ang lahat ng stock sa mababang presyo? Nandito ako para tulungan kayong bawasan ang lugi. Hindi para makinig sa drama mo. Maganda pakinggan ang stop loss sa bibig mo. Pero sa huli, gusto mo lang namang mauna sa pagkuhang mura. Tignan ninyo, ang bintangsin na binibenta ko sa live stream kahapon. 5 jeans sa 10.9. Nakikita ba? 30.9 na. Kung i-discount, halos 8 na bawat jean. Ang offer ni Yan Feng sa'yo ay 1.5 lang. Tapos kakayahan mong ibenta ng ganito kataas? Hindi ganon ang pagkwenta. May kasamang pakaging, courier, after sales, at platform fees. Anong komisyon ang libre diyan? Pero kahit paano mo iisip, hindi dapat ikaw na Yan Feng. Ang kumita ang ganito kalaking margin. Ang kikitain ko ay galing sa cold storage at distribution channels. Ang mag-grid at mag-iimbak ng produkto. Gamit ang cold chain para bawasan ang spoilage. Siya ang dapat kumita nito. Magkano nga ba ang kita mo sa bawat gin? Negosyante ako. Hindi ako naggapaka-charity. Pero ang kinita ko,
ay galing sa mga order na sarili ko ang hinabol. Hindi ko ito kinuha sa hangin. Hindi naman ito pera nyo. Siya mismo, umamin na. Naghintay tayo ng matagal sa bukid para bantayan ang produkto. Tapos biglang kinuha ni Yan Feng ang pinakamalapad na porsyento. Kaya nga pala siya nagmamadaling ngayon. Takot na takot siya na baka may iba pang makakakuhang kita. Kung sa tingin mo ay madali lang kumita nito, sige, ikaw na ang humawa. Kunin mo na. Kayang-kaya kong ihandle ang live selling at group buying sa city. Kung pinagkakatiwalaan ninyo ang produkto, ako na ang magbebenta para sa inyo. 20 sentimos lang ang service fee ko sa bawat gin. 20 sentimos lang. Mas maganda pa yan kaysa hayaan si Yan Feng na kumita ng margin. Sa atin naman tong produkto. Bakit pa ipapasa sa iba ang pinakamalaking kita? Yan Feng. Hintayin ko muna ang order na ito. Sige, maghintay kayo. Bakit? Galit na si boss yan? Mas mahalaga ba ang pagkakatuwa ko? Hindi yon ang punto. Ang importante ay ang presyong ito para ngayong araw. Baka lastag lang hanggang katapusan ng araw. Sino ang tinatakot mo? Walang benta kung wala kayo, Yan Feng. Hindi problema ng pagbenta. Problema ay kapag bumaling na kayo pabalik. Iba na ang presyo noon. Mga kasama, 1 minuto lang. Sige, push na ngayon. Tara na. Kuya Yan Feng, tanong River, papasok na ba tayo mag-load? Wala pa raw signal mula kay Uncle Lee. Huwag muna mag-load. Utorn, punta tayo sa kalapit na bayan kay Laukin. Kunin lahat ng stock niya. Pero ang order natin para sa supermarket, kulang pang 50 tons. Di kayang punuan kalapit na bayan ang gandang yun. Pwedeng sagutin ang puwang ng pera. Pero ang patakaran, hindi pwedeng sirain. Ang kargamento mula sa Kinyan Village. Huwag laan kahit 1 kilo ngayong araw. Mga kababayan, kakachat ko lang sa ilang malalaking streamer sa Shanghai. Nakaugnay na. Sakaling bingtangsin mula sa Kinyan Village ito, ay dadagdag nila ang presyong 1/4 bawat kilo. Pagkatapos kaltasin ang aking service fee, kayo per kilo, kikita kayong hindi bababa sa 5 pesos na higit kaysa kay Yan Feng. 5 piso, Uncle Lee. Kung ang 50 tons nating stock ay ilalabas lahat sa live streaming, hindi ba kikita tayo ng higit sa 200,000 pesos? Oncle Lee, ano pang hinihintay mo? Hindi pa malayo ang sasakyan ni Yan Feng. Baka hinihintay niya na kayo ang babalik para humingi. Kailangan niyang makita ng malinaw. Sino talaga ang mayaring lupa rito? Ama, hindi na tayo magbebenta. Ilabas at itapon ninyo lahat ng gamit ni Yan Feng. Yan Feng, huwag ka munang umalis. Ibalik ninyo ang mga sample ng prutas na kinuha kanina. Tita Wang, ang sample ay binili ni Yan Feng sa sarili niyang pera. Nakasulat ng malinaw sa letter of intent. Ginamit yon para ipakita sa supermarket bilang sample. Anong letter of intent? Papeles lang yun, walang kwenta. Uncle Lee, isipin mo na. Ihatak ninyo pabalik ang kahon na to. Tapos ng dati nating pabor sa isa't isa. Hindi ibig sabihin ni Yan Feng na wala siyang pakialam. Ang presyo ninyo ang talagang nakakaapi. Si MS Zhao ang magpapayaman sa atin. Hindi namin pwedeng kapit lang sa 1.5. Mamamatay tayo sa gutom. Yan Feng, yung prutas na to, dala mo na lang pawi, kainin mo. Kinyan Village ay hindi kailangan ganyang pabor presyo. Akala ninyo agwat lang yun sa presyo. Pero yon ang premium para makasurvive. Ho, tigilan mo na ang pangangaral. Gusto namin ay cash ngayon. Kita ang gusto naming kitain. Hindi na namin kinikilala ang kontrata. Yan Feng, yung inilagak natin dito sa Kinyan Village, yung packaging fee at advance payment, hindi pa na ibabalik. Wag na, Uncle Lee, sabihin mong iwanan ko dito. Simula ngayong araw, ang mga bunga ng Kinyan Village, kahit na mag-itim o mabulo, hindi na magagaranti si Yan Feng. Kahit yuyukutin niya kami sa pintuan niya, hindi niya hihipo ang 1 sentimos. Ang mga to parang nabaliw na. Kita na 5 pesos lang. Si Zhao Manman, wala pang refrigerated truck. Paano siya magpapadala kung wala niyan? Hindi niya kailangan magdadala. Kailangan lang niya ng high pay at traffic. At ang natira, pagkain na lang ng mga bunga ni Uncle Lee at ng iba. Kukunin ko lahat ng kargamento ni Laukin mula Lin County. Sasabihin ko, 1.7 pesos, pipirma na ako ngayon. Ngayong gabi, lahat ng refrigerated truck papasok. Mga kababayan, tingnan niyo itong bingtangsin. Diretso mula sa pinanggalingan. Laktawan natin ang mga sumisipsip na midlemen. 5 libra, 39.9 pesos, libre ang shipping. Kung mamalila ka, susara na ang daan, nasa link na. Umalis na ng 3,000, 5,000. Tita Wang, dali na. Mabilis ang galaw, huwag magpabagal. Kahit magbubuo buong gabi, kailangan maipadala to. MS Zhao, sobrang nipis naman ng kahon na to.
Wala pang foam net, wala kahit ano. Papalutang-lutang ang mansanas sa loob, pwede ba yan? Maglagay ng net, 1 sentimo lang ang gastos. Pero ang labor para maglagay ng net, dagdag na 2 sentimo. Hindi naman yan ang malaking gastusin. Magkano kaya ang bigat ng isang 5-layer thick carton kumpara sa net? Mas mabigat siguro ang net bag kumpara sa karton? Hindi naman mabigat, siguro 1 o 2 liang lang. Ito ang tinatawag mong hindi mabigat. Isang liang ay mga 50 gram. Sa isang kahon to, 5 ginong prutas kasama na ang kahon. Eksakto lang. Tumutok siya sa 2.5 kilo na unang bigat ng courier. Dagdag ang isang net sleeve. Sa isang order na to, sisingilin nila akong 3 yuan na extra weight fee. Ngayong gabi may 5,000 orders. Ikaw ang magbabayad ng 15,000 yuan na shipping. Anong alam ng mga babae namin? Mas makapal pa ang balat ng mansanas kaysa papel. Pwede pa itong mabasag pag nagbanggaan. Bilisan ninyo at ipa. Huwag hadlangan si MS Zhao na magbahagi ng kita sa atin. Uncle Lee, di na dumikit tape. Masyadong malamig ang kahon. Di kumakapit mabuti ang glue. Sunugin ng kaunti gamit ang apoy. 2 ulingan, initin ang mga kahon. Nagsusuka ng pawis ang prutas ni Uncle Lee. Kung isasara mo sa kahon, mabubulok yan. Ano pa nang iniisip mo? Dikitin na agad ang selyo. Sabi ni MS Zhao, inapress kami ng platform para magpadala. Kulang ng 1 minuto, may kaltas na. Yan Feng, yung kontrata sa Lin County kay Laukin. Nakarating ako doon 2 beses bago napababa. Paano niya tinanggap yung presyo na 7 yuan? Sabi ni Laukin, ang hinihingi namin na refrigerated outbound. At ang 5-layer thick carton. Masyadong mataas daw ang cost. Sabi niya sa katabi, Qingyan Village. Gumagamit silang manipis na kahon na ilang sentimo lang. Tinanong kung sinasadya namin. Ayaw natin ganyang problema. Galing yan sa Lin County na karga. Gusto ko siguradong walang sablay. Sabihin mo kay Laukin, ako ang magbabayad sa gastos ng packaging. Pero ang batch na ito, dapat maglakbay via refrigerated truck. Bago pumasok sa warehouse, temperatura hindi lalagpas sa 4 degrees C. Sa Qingyan Village yan, gulo na ang nangyayari. Si Zhao Man, 1 oras, nabentang 6,000 orders. Si Uncle Lee at ang iba para makahabol. Nagpapainit sa mga shelter nila. Tingnan mo, basa na ang balat ng mga prutas dahil sa singaw. Sila mismo ang nagimbento ng problema. Bukas ng umaga, babagsak ang temperatura sa negatibo, 15 degrees C. Ang mga prutas sa single layer na kahon, unang magyayelo at magiging bola ng yelo. Pagdating sa transfer station ng probinsya, tumaas ang araw at umini. Kapag natunaw, tataas agad ang black heart disease. Yung refund rate, maaring umabot sa higit 70%. Totally madening para kay Zhao Man. Kung magwala siya, hindi naman ako responsible. Tumawag ka sa packaging plant kay Plant Manager Wang. Boss yan, anong utos mo sa gitna ng gabi? Plant Manager Wang. Yung nasa stock ninyo na may aluminum foil layer. Yung 5-layer de carton na specific para sa Red Fuji gift box. Ilan pa ang natitira ngayon? Mga 80,000 set siguro. Yung mga iyon, pinaghandaan para sa holiday sales. Wala pang nag-order. Bibiliin ko lahat. Ipapatransfer ko na ngayon sa iyo ang buong bayad mula sa finance. Boss yan, kanina lang. Si Uncle Lee mula sa Qingyan Village, nagtatanong pa rin sa group. Bukas ng hapon, kailangan daw nating maghatid ng isang batch na makakapal na kahon para emergency. Malaking order yan. Magkakabayad ba siya ng cash? Makikita mo sa account niya sa loob ng 5 minuto. Ang pera para sa 80,000 set ng kahon, 1 sentimo hindi magkukulang. Ibigay mo na sa kanya. Para daw to sa after sales replacement. Kailan pa ba natatapos ang mga bad debts na yan? Wala kang ideya sa loob mo. Mas mabilis kumilos si boss yan pagdating sa ganyan. Sino ang mauna magbayad? Ang kahon, pagbayad mo, iyon na. Kuya yan, kukunin ba natin ang 80,000 set na empty cartons? Para anong gamit? Bayad lang sa storage, malaki na kada araw. Ito-turn over natin ang batch ng kahon diretso kay Lin County. Sabihin kay Laukin. Ayaw ko ng anumang pagkakamali. Dapat padala ang mga mansanas via refrigerated truck ng SE Cold Chain. Bago pumasok sa warehouse, hindi dapat lagpas sa 4 degrees ang temperatura. Kukunin gamit ang truck papuntang Lin County. Bukas ng umaga, alas -8. Gusto kong sa mga counters ng supermarket bukas. Tayo lang ang makikita nilang prutas. Huwag mo nang kalaisin pa, baka mabali ang axle. Kailan ba gumagalaw itong delivery truck na to? Hindi kaya to ni Uncle Lee ang trabahong to. Umabot ang temperatura sa -16 na degrees. Halos magyayelo na ang clutch. Walang snowplow sa provincial road sa unahan. Magkakamping tayo rito magdamag dahil sa aksidente ng kotse. Magdamag na rito ang 2,000 na kahon ng prutas. Lahat nakapak sa manipis na karton lang.
Walang pading o insulasyon na inilagay. Isang gabi sa bukirin, malamig ang hangin. Ang mga bintangsin naman sana sa loob. Posibleng lahat magyayelo at maging parang bato. Tara na, bakit hindi umusbong? Uncle Lee, alam mo ba? Nag-alerto na ang delayed shipment warning sa backend ko. Nakared na siya. Kung hindi makapag-ship bago mag-negatibo 0.00 ngayong gabi, kakaltasan ako ang platform ng 20,000 pesos na deposit. MS Zhao, huwag muna tayo mag-usap tungkol sa deposit mo. Unahin muna natin ang totoong pera. Bago pa lang pag-load, ang sinabi mong 30,000 para sa siling ng mga kahon. Kailan mo ba ito ipapadala? Ang mga tao sa baryo bumili ng karton at umupa ng loader. Lahat silang sarili nilang dinagdag na pera. Ngayon dahil nakalagay na ang kargamento sa truck, ang advance payment ninyo, kailangang dumaloy muna dito. Ano? Anong sinasabi mong ipapadraw? Hindi pa sinig na ang buyer. Naka-freeze pa ang pera sa account ng platform. Ngayon nakablock ang kalsada. Hindi nag-update ang logistics. Wala rin akong mapudraw. Akala mo bang bangko ako? Hindi pwede yan. Dati si Yan Feng ang tumatanggap ng mga kargamento. Magbibigay ng kalahati pagkaluot. Paglabas ng baryo, babayaran lahat. Kinakandado nyo to ng kalahating buwan. Simula ngayon, kami mga maliit lang. Lahat ng yan, pawis at dugo namin yan. Hindi pwedeng maghintay ng matagal. Gusto kumita ng malaki. Sundin niyo ang patakaran ng malalaking platform. Si Yan Feng, traditional siyang wholesaler. Kinikita niya ang price gap ninyo. Kaya syempre, cash agad dapat ibigay. Ako, na-refer ko kayo sa retail. May after-sales period ang retail. May return at exchange na accounting period. Kung sa tingin niyo di kayang maghintay, sige, i-refund ko na lahat ng order. Kunin niyo pabalik ang buong truck ng prutas. Sabi ko, pwede ba? Paano kung nagyelo na ito? Ang mansanas, medyo cold resistant naman. Ikaw, tumatanim kang 20 taon, di mo alam? Uncle Lee, tingnan mo itong prutas. Nagduduwal na sa pawis, nakakakilabot. Mabilis yung lamig tapos init. May lalabas bang sira ang mansanas? Anong sira pa ba ang lalabas? Dati, si Yan Feng talagang naghahanap ng problema. Kaya nilagay nila yung mga insulation film. Tinutunaw nito ang asukal ng prutas. Tinatawag nilang softening. Pag pinutol, mas maganda pa ang hitsura. Dali, selyuhan na ang kahon. Ero basa at mamasa-masa ang ilalim ng kahon. Di dumikit ng maayos ang tape. Kapag hinila mo, agad bumubukas. Ganyan ang mga manipis na kahon. Ang lamig pumapasok na tumatagos. Doblehin mo na balot, mas maraming layer. Pagbukas ng daan, ilang truck sabay-sabay ang papadala. Sabi ni MS Zhao, kapag lumabas lang ang orders, ang natitira na lang sa baryo ay usapin na ng logistics. Bahala na ang pagpapadala sa amin. Sobrang lamig o sobrang init, tag-urong dahil sa malami. Pag init naman, lumalawa. Ang delikadong GAB na mansanas. Sa pisikal na tensyon na yan, Sila itong bumabagsak. Bawat karga nasa 4 degrees C sa refrigerated truck. Dumating at na-store on time. May nangyari kay Yan Feng. Nagsabog si Zhao Manmanruan. Anong klase ng sabog? Yung unang batch, express parcels. Kakamay pa lang sa parehong lungsod. Tignan mo itong comment section. Totoong nagiging pugon na ito. Mandaraya, ito daw ang sinasamba ninyong bintangsin. Paghiwa mo, puro itim at mapait. Iyon ay physical na pagkabulok. Ang ganitong bintangsin apples. Kapag mabilis ang pag-ulit ng init at lamig, ang hydrated na parte ang unang bumabagsak. Tapos mabilis itong mag-ferment. Yan Feng, tingnan mo yung conical flask sa baba. Kakakuha ko lang rin ito. Kakakuha ko lang rin, kapag hindi pinutol agad, nagiging itim sa loob, grabe. Kakakuha ko lang rin, hindi kagad mapapansin. 12 piraso, Hiniwa na ang hindi 8, sobra. Lahat Ganito, ganito, may itim lahat ang ng ito loob. naging itim ang puso. Ito ba ang tawag Panloloko sa to? pagtulong sa magsasaka? Ang mga produkto ng Kinyan Village, kailan naging ganito kasama? Luma ba ito na ipinapasa bilang bago? I-refund ang pera o i-report ko sa platform at iyoba ng shop. Huwag ninyong bilhin to. I-refund ang pera o i-report ko sa platform at iyoba ng shop. Huwag ninyong bilhin to. Simula pa lang to. Ang unang truck na nagbadala ng 2,000 bots, lahat ay na-freeze buong gabi sa labas. Tapos dinala pa sa transit center na may mainit na hangin. Ang 2,000 bots na to, lahat masasayang. Siguradong hindi pa nakakatingin sa phone si Unkoli. Kakapos niya pa lang sa Village group chat. Mong mga litrato para magpaka-prude. Kailangan ba nating sabihin sa kanya? Hindi na kailangan. Nasa puntal na ang kanyang problema. Magugulat siya sa kanyang sarili. Kapag ang mga kapitbahay at kabarangay niya ay napaligiran na ng mga refund slip, doon niya maunawaan na ang 1.5 yuan ko talagang makatarungang presyo. Panglawang liwanag ng araw sa labas ng bintana. Patay na patay ang katahimikan sa direksyon ng Kinyan Village. Ang unang daluyong ng pagkawasak ay dumadanaos na sa logistics network at babalik sa baryo. Sa nayon na ito na wala ng takas.
Ika-5 araw, hapon. Patay na ang mga kalan na uling sa Kinyan Village. Sa hangin, may amoy ng mga nasusunog na bulok na mansanas, na matamis, maasim at napakabaho. 2,800 orders ang nag-request ng refund. MS Zhao, bakit patuloy pa ring tumataas ang numero? Hindi ba sinabi mong napatay na ang issue? Patayin? Paano ko iko-control? Puno na ang internet ng mga picture ng bulok na mansanas. Kanina pa pinasara ng puwersahan platform ang store. Yung 120,000 na pambayad sa goods sa account ko. At yung 50,000 na deposit, lahat naka-freeze na. Eh saan na ang pera? Saan na ang cash na 3.5 kada gin na pinag-usapan natin? Lahat ng tao dito, walang nakatulog sa nakalipas na 2 araw. Yung pangalawa kong anak, utang pa sa gasolina para maghatid ng cargo. Sa gasolin, saan na ang pambayad? May mukha ka pa bang huminging pera sa akin? Tingnan mo ng mabuti. Ito ang notice ng penalty na galing sa platform. Dahil lumagpas sa 70% ang rate ng mga sira na mansanas. Inakusahan akong platform ng false shipment. Fraud sa mga mamimili. Bukod sa refund, may penalty na 3 piso bawat order. Sino ang magbabayad ng 20,000 na penalty? Palyan ng courier na pinili mo. Maayos naman ang mga mansanas nung nilagay sa delivery. Nasira lang sa daan dahil sa biglang init at lamig. Kaya nga si Zhao Manman. Sikat kang malaking streamer. Ako ang may pananagutan. Malinaw na nakasulat sa kontrata. Ang kalidad ng produkto ay responsibilidad ng supplier. Hindi matibay sa lamig ang produkto. Hindi pumasa sa standard ang packaging. Dahil diyan dumami ang after-sales complaints. Clearly, hindi pa kita hinahanap. Magbabayad kayo sa pinsalang tindahan ko. Ngayon bukod pa sa tambak na sirang prutas na to, kailangan pa kayong magbayad sa akin, ang baryo ninyo. 50,000. Para sa 50,000 na live streaming technical service fee. At ang nagastos na 6,000 na bayad sa pagpapadala. Ano sabi mo? Kailangan pa kaming magbayad sa inyo. Siyempre, yung operations team na in-hire ko, ang ipinuhunang traffic para sa live stream, ang advance payments sa courier companies. Hindi ba lahat yan pera? Ngayon nakablock ang tindahan ko. Kailangan ninyo bayaran agad ditong utang. Kung hindi, ipapadalang legal team namin ang abogado ngayong hapon. Ibablock namin ang account ng baryo ninyo. Gusto ninyo kaming ipabagsak. Nasira ang mga prutas. Wala kaming kinita. Kailangan pa kaming magbayad sa inyo ng 50,000. Mama Zhang, wala ka bang konsensya? Magkano ba naman ang konsensya? Dito kami maghihirap kasama ninyo. Mas malaki ang lugi ko. Hinto kayo. Hanggang hindi malinaw ang bayarin ngayong araw, hindi ka makakalabas. Anong palagay mo? Illegal na pagkulong. Nag-record ako ngayon. Clearly, galaw ka lang, subukan mo. Papunta na ang pulis sa loob ng kalahating oras. Karampatang kasalanan ninyong masira yung kalakal sa inyo. Sinong nagpapaganit sa inyo? Sinong nagsabing hindi na dapat bumiling makapal na kahon? Hindi nyo man lang pinambili. Ikaw pa ang nagkubli para makatipid sa shipping. Ikaw ang nagbawal gumamit ng makapal na kahon. Sasabihin ko kain kang tae, kakain ka ba? Ikaw ang nagtatani mong prutas. Hindi mo alam na madaling mag-freeze ang prutas na to? Ngayon gustong iwas-iwas lahat sa akin. Walang chance. Clearly, hindi pa tapos ang utang na to. Maghintay ka lang ng tawag mula sa hukuman. On-call Lee, may utang tayo sa packaging plant na 50,000 yuan. Magtatapos na bukas ang deadline. Paano naman yung renta ng mga traktora? At yung bayad para sa lahat na nagtrabaho? Pagsilipin nyo na ulit ang nangyari. Hindi na yon ang magiging bahay nyo. Pumunta kayo kay Yanfeng. Tumungo sa bayan. Humingi kayo kay Yanfeng. Tio Lee, pakikinggan ba tayo ni Yanfeng? Kahit magmanikas ka pa, pakikinggan ka rin niya. Buhay ng buong baryo. Ngayon, nasa loob na makapal na kahon ni Yanfeng ang lahat natin. Hawak niya ang kapalaran natin. Kuya Yanfeng, Boss Yanfeng, alam ko naman, hindi ka man lang tumingin. Pinapanood mo lang na mamatay ang baryo namin. Pero dumating ka rin na may dala namang truck. Bumalik ako, kasi ayaw kong makita kayong pinaghiyapan buong taon. Walang ani. Yung pagkakanulo ninyo sa akin noon. Tinatawad ko na yon. Pero sasabihin ko ito ng direkta. At tanggapin ko lang ang magagandang prutas. Yung bulok asirang prutas. Hindi ako tatanggap kahit isa. Ay. Sugar meter.
Kuya yan, hindi pa sira ang balat nito. Magagandang bunga to. Ah, Ito rin ay maganda. Nasa sobrang lapit lang sa kalan. Sigurado may mga hindi pa sira sa loob. Hindi bumaba ang tamis. Buong laman pa rin. Boss Yan Feng, kung sa tingin mo, may magagandang prutas pa sa ilalim. Kaya tuloy pa rin ang pakikipagtulungan. Kami ang magbabayad. Bumili agad ng 5-layer thick cartons. I repack muli sa gift box. Magpadala ng malaking track. Bumili ng karton. Ganito na ang mga prutas. Kahit ipasok mo pa sa kahon na gawa sa gintongnan mo. Bulok pa rin yan. Boss Yan Feng, hindi mo pwedeng sabihin yan. Pipiliin natin ang magagandang prutas. Hindi ba pwede ibenta bilang gift box? Ayoko ng gift box. Ang window period para sa gift box orders. Inablan ninyo mismo 3 araw na ang nakalipas. Ngayon kahit agrede na prutas, inatrato ko na lang. Bilang bulk. Kung ganoon, bakit nagdala ka ng 2 malalaking bakanteng refrigerated truck? Kukunin namin bilang bulk. Kukunin lang ang mga nasa ilalim na walang halatang black spot disease. Bulk lang. Ang 6,000 return orders ni Zhao Manman. Pinupok ng landmark ng Qingyan Village Bingtangsin. Alagang nabasag na ang brand. Uncle Lee. Pumunta ka ngayon sa wholesale market sa provincial capital at maglibot ka. Sabihin mong galing sa Qingyan Village. Tignan mo kung sino-sinong stall owners. Hindi ka babarilin palabas gamit ang walis. Lahat ng channel sa buong lalawigan. Pag narinig ngayon ang prutas ng Qingyan Village, agad silang umiwas ng malayo. Dahil naalala kong hirap din kayo sa pagtatanim. Doon ako kukuha ng prutas ninyo. Pero itong batch na may damage. Kung hahayaan ninyo itong basta ibenta ng sablay. Bukas, ang buong county na brand ng mansanas. Talagang masira na. Ang problema ng aming baryo. Ano bang kinalaman niya kay Boss Yan Feng? Bakit ka nakikialam sa ganyang bagay? Ngayon nagdala ako ng mga truck para magkatupad ng false grading at paglilinis sa market. Protektado ko ang malaking merkado at ang reputasyon ang siyang kabuhayan ninyo sa isang buong taon. Sige, hugasan na lang kung ganoon. Kunin nyo na lang ang magagandang bunga. Kailangan lang patawarin kami ng pera. Kuya yan. Magkano naman? 5 sentimos. 5 sentimos. Kuya yan. 3 araw na ang nakalipas, nasa bakuran nyo pa siya. Binibigyan pa kayo ng 1.5. 5 sentimos, hindi pa sapat pang kampahid namin sa bukid. Hindi pa nga sapat pang bayad sa papayahir namin na maglalagay ng bag. 5 sentimos 1 kilong presyo. 5 sentimos. Yan Feng, nang agaw ka na lang talaga. Parang sinasamantala mo na ang sakuna. Ang puso mo, mas madilim pa kaysa kay Zhao Manman na manloloko. Sobrang mabaho ng trato. 3 araw lang ang nakalipas, binigay nyo pa ng 1.5. Yun ang nakaayos na guaranteed buyback sa loob ng rules. Yun ang sumusubaybay para sagutin ang mga bulok na bunga. May premium yun para sa panganib ng logistics. Ngayon tinakpan mo mismo ang kontrata at pinuni. Sinira ninyo ang brand, ang reputasyon ninyo mismo. Ito, 5 sentimos na ang market price ngayon. Pinipilit kayo ni Zhao Manman magbayad ng 50,000 penalty. Kayo ang nagload at naghire ng tao. Sa libro puro butas ang lumabas. Ang 5 sentimos na yan, tama lang para makahinto kayo sa pagbabayad ng utang. Hindi kailangang sa mismong Pasko. Mapapapako pa kayo ng hukuman at masilang lugar. Wala nang ibang tatanggap bukod sa akin sa buong probinsya ngayon. Mga mansanas ng Qingyan Village. 2 lang ang dala kong truck. Punuin lang para ngayong hapon. Kunin natin ang mga tao, puntahan ang seller. Itabi ang hindi nagyayelo. Buksan, asuriin isa-isa ang karga. Yung gusto magbenta, sakay, ipaway. Cash on the spot. Yung ayaw sa presyo, iwan sa bakuran, pataba na lang. Kung wala nang maganda, kuhaon na lahat. Ang natira, 200 tonelada. Iiwan lang ba natin na masira sa bukid? Diyos ko naman, parang kukunin ang buhay natin. Kuya Yan, alis na tayo. Natapos na ang load sa cargo sa eskinita. Yung natira ngayon, puro sobra at napinsalang mga gilid-gilid. 1 segundo pa rito, nasasayang lang ang oras. 1 segundo pa rito, nasasayang lang ang oras, mga mansanas. Uncle Lee, Yan Feng, Uncle Lee. Kumita ka na rin ng pera. Namaril ka pa ng sarili mong kabaong. Gusto mo pa bang panoorin kaming mamatay? Plant Manager Zhao, yung linya mo sa concentrated juice. Bubuksan taba bago magtaon. Bubuksan ni Irian pero. Halos puno na ang raw material ngayon. Bakit mayroon ka pang murang karga? Hindi murahing karga. Mataas ang sugar nila, heavy double ripened fruit.
Hindi na pwedeng sell bilang fresh fruit. Pero mataas ang juice yield. Sapat pang sugar content. Kukunin mo ba? Yan Feng, nagjo-joke ka ba sa akin? Kapag nagka-mold ang mga na-frozen na prutas, masisira ang isang buong batch ng juice concentrate ko. Walang magbabayad sa ganitong bad debt sa farm. Ang mold na nagkapalaga na ay dulot ng temperature shift, pisikal na pagkasira lang. Nag-sample test ako kanina. Ang acidity ay nasa critical point na. Pinakamataas ang pectin content nito ngayon. Magpapadala ako ng truck. 0.2 yuan bawat gin, kasama ang delivery sa factory mo. 0.2 yuan, yan Feng. Pagbawas mo ng loading fee, transport, at transfer fee. Kulang pa sa gas money mo, hindi ba? Baliw ka ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kung kukunin mo, papakarga ko na. Kung hindi, dadalhin ko lang sa gate mo. At ititigil ko ang tawag. 0.2 yuan bawat gin. Basta hindi nagkalubog sa putik at walang puting mold. Papakarga lahat sa forklift. Raw materials ang hinahanap ng juice factory. 0.2 yuan. May bibili pa ba sa mga itong naitim na mansanas? Juice at fruit sugal lang ang kailangan ng factory. Hindi ang magandang itsura. Sa presyong ito, sapat na para mabayaran ang utang ng baryo sa factory ng kahon. At sa mga driver, kapag bayad na ang utang, makakapagtanim pa kayo sa susunod na taon. Yan Feng. Iyan ang sinasagip mo, ang ugat ng baryo namin. Kakabasta lang kinagalitan ka pa ni Tio. Hindi ko kayo sinasagip. Natakot lang ako na baka susunugin ang buong bundok sa susunod na taon. Wala akong ibang mapaglalagakan ng a-level na prutas. Tara, kunin ninyo yung tipper truck sa kabilang baryo, Zhuangtu Village. Huwag na maglalagay ng kulungan. Diretso na lang i-shovel. Linisin bago magdilim. Dahan-dahan lang, huwag haluin ng lupa. Kahit 2 sentimos, pera pa rin yan. Ayun, matatabunan na rin ang hukay na 5,000 yuan. Ang pag-ayos ni Kuya yan dito. Hindi lang tayo kumita. Kailangan pa nating bayaran ang tipper truck. I-2,000 na on-time subsidy para sa short slope. Medyo mahal ba ang tulong para sa mga magsasaka? I-2,000 lang. Bumili ka na nag-iisang karapatan sa isang production area. Hindi mahal. Ang 2 sentimos ngayon, ginamit para bilhin ang kanilang patakaran sa susunod na taon. Mula ngayon, kung paano ko sila pakatubuin, yun ang susundin nila. Tawag nito, risk premium. Boss yan, pwede bang ipakita muna sa lahat ang kontratang iyon? Para may ideya kami kung anong laman. Para may alam ang lahat sa puso nila. Mag-settle kayo sa finance. Pagkatapos linisin, balik kayo sa bukid at tutulan ng mga puno. Babalik si Kuya yan sa bayan. Bumalik sa opisina. Magsisimula bukas. Kailangang ayusin ang channels ng kalapit na bayan at supermarket. Si Manager Wang South District ng lungsod ng probinsya, kaugnay ni Yan Feng. Naghihintay siya sa labas ng 2 oras. Hindi ba naman sinabi niya ilang araw ang nakalipas? Sa karatig syudad, ang Red Fiji, 1.3 lang. Hindi na ba nila i-extend ang supply order natin? Iyon ay usapan ng ilang araw na ang nakalipas. Ngayon sa buong lalawigan, ang market ng Bingtangsin. Tanging yung kargang galing sa kapitbayan natin, na inilipat mula kay Laukin ang natitira. Wala namang lumabas na Black Road. Manager Wang, kinuha nila yung murang stock mula sa iba. Kaya kahapon pinatanggal ng City Bureau sa shelves. Kalahati ng kanyang counter ang bakante. Naghihintay sila sa padating nating karga para maligtas. Pahintuin mo pa siya ng kalahating oras. Negosyong walang sinseridad. Nakakapagod tapusin. Marian. Boss yan. Nakakahiya talaga, pasensya na po. Noong nakaraang araw nagkamali ako ng tingin. Napaloko ako ng mga tumatakbong small sellers sa field. Nasilawan ako, naloko. Tingnan nyo yung 3 malalaking supermarket sa South District. May kulang pa silang 30 tons para sa holiday stock. Kailangan nyo kaming tulungan, boss yan. Manager Wang. Di mabenta yung prutas sa 1.3. Yung sinasabi ninyong mga sira sa loob na produkto, hindi ito makakapalit sa sinisiguradong quality ninyo, Yan Feng. Alam na ngayon buong probinsya. Tanging ang prutas ni Yan Feng ang kapag hiniwa. Malinaw. Malinaw talaga pag hiniwa. Madaling pag-usapan ang presyo. Gawin nating 1.8 bawat isa. Ayos ba? 1.9, kasyagad. 1.9, kasyagad. Asaka, mula ngayon, ang inspection standard ng inyong procurement department ay susunod sa grading procedure na nakasaad sa kontratang ito. Sundin ang proseso ng pag-grade. Ang prutas na di umabot sa standard ko, hindi papayagang pumasok sa counter. Hindi pwedeng ibenta kasabay ng paninda ko.
Ipirma ba kayo? Yan Feng. Kukunin ninyo ang kapatan naming bumili? Binibigyan ko lang ng proteksyon ng brand ko. Kung hindi kayo pipirma, lumabas, liko kaliwa papuntang Kinyan Village. Sa mga bakuran, marami pang mga prutas pang juice na nagkakahalaga ng 0.2. Puntahan ninyo at tingnan ninyo mismo. Kontrata. Ang kontrata ng Yanfeng Selection. Pakitignan ninyo. Pwede ba kayong magbigay ng isa rin para sa aming baryo? Kahit ibaba pa ng 0.2 ang presyo, ayos na. Basta tatanggapin ninyo ang prutas namin. Yun ang dati, hindi na valid. Ito ang bago. Simula sa susunod na taon, wala nang malayang supply ang Kinyan Village. Kasama rito ang patakaran sa abono, pestisidyo, paglalagay ng bag at timing ng paggupi. Lahat ng ito ay gagawin ng mga teknisyan ko. Sila ang sasama sa inyo sa pagpasok at magbabantay. Ganito ang paraan namin, inuupa namin ang lupa sa inyo. Ang lupa na nanatiling pagmamay-ari ninyo. Pero ang prutas, ayon sa standard ko. Sino man ang magsuot ng gamot ng hindi nagpapaalam o ani ng maaga para lang makahabol sa bintana ng benta. Ang penalty sa paglabag ay triple ng kabuuang taon ng kabayaran. Isang beses ko nang sinunog ang isang area ng ani. Dahil, kailangan linisin ang mga langaw na hindi sumusunod sa patakaran. Malinis na. Sa susunod na taon, sa Kinyan Village isang tinig lang ang maririnig. Naiintindihan ba ninyo? Nagdadala po kayo sa atin sa tamang landas. Pirmahan nyo lang ito. Bukas, kayo ang magiging bahagi ng Yanfeng Selected Base. Kung sasalpukin nyo ang pirma na ito, kayo ay magiging susunod na batch ng raw material para sa Juice Factory. Uncle Lee, bilang punong barangay, ikaw muna. Kinyan Village sa Lin County. Ang magagandang prutas sa loob ng 100 kilometro. Nasa kamay na natin lahat yun. Hindi ba sobra ang paraan natin kumita? Grabe naman. Negosyo hindi ito handaan lang sa bahay. Walang monopoly, walang standard. Walang standard. Ang grupong ito, mamaya maakit din ng susunod na Zhao. At dahan-dahang papasok sila sa bitag. Hindi ibig sabihin na malupit ako. Itinatak ko na ang huling bakod dito sa sirang lupa. Dinidikit ko ang huling piyaso ng bakod. Ipaalam sa logistics. Bukas ng 6 ng umaga. Alis ng tama ang huling batch ng premium gift bots. Sabihin sa lahat na ang bintang sing ngayong taon, tanging kata ko lang ang katanggapin. Nalood na rin ang huling 3 truck ni Yanfeng. Silaw Kin sa Lin County kanina, pinapahayag niya ng todo. Pangako niyang palalawakin ang bese para sa susunod na taon. Susunod sila sa lahat ng instructions natin. Mas grebe si Manager Wang sa South Zone. Para makuha ang huling batch na ito. Nagbantay siya sa pintuan warehouse buong gabi. Takot siyang maagaw ang iba. Ha, iyon nga si Laukin. Dahil sa dagdag na 0.2 na premium. Si Manager Wang naman. Hindi niya inisip na mahal ang presyo nating 1.9. Siyempre hindi, haha. Sabi ni Manager Wang. Sa merkado ngayon, kung hindi yan Feng na marka, ang Bingtangsen, kapag hiniwa, kalahati madilim ang laman. Nagmakaawa siya bago nakuha. Kaya nakuha niya itong 20,000 kahon. Sabi niya ito ang kanyang performance para makaligtas ngayong taon. Yan Feng. Yan Feng. Iyon si Uncle Lee. 3 araw gabi na siyang nagbabantay dito. Basta may pagkain lang. May konting overtime pay. Kaya namin gawin ang lahat ng mahihirap na trabaho. Sabi niya, nag-away daw sa kanila yung 2 binata. May nasugatan. Kay Zhao Man, pinipilit siyang magbayad ng technical service fee. Talagang wala na silang pangkain sa bahay. Yan Feng, punta na lang ako doon. Para makapag-inom siyang mainit na tubig sa lounge. Hindi na kailangan. Temporary worker ko siya. Hindi siya tiyo ko. Hayaan mo siyang magtrabaho. Bayaran siya ayon sa usapan. Huwag magdagdag ng kahit piso. Boss yan, huling batch na to bago mag-dispatch. Sadya kong pumunta para mag-aalam. Yung management agreement para sa 3,000 muna lupa sa susunod na taon. Istamp ko agad yan pag-uwi ko. Lahat ng procurement ng agricultural supplies sa buong county. Lahat ay sumusunod sa standard nyo. Laukin, unang usapan bago mag-umpisa. Sa susunod na taon, kung may isang prutas lang, na maitim ang loob kapag tinapay, yung guaranteed buyback mo para sa buong taon. Hindi ko ibibigay ng kahit piso. Ganun po, ganun po. Ang usapan nyo ang kaligtasan namin. Sa susunod, sinumang mag-i-inject ng gamot o magmamadali ng production. Hindi nyo na kailangan magsalita. Ako na ang unang mag-aararo ng lupa niya. Laukin, Manager Wang, at Uncle Lee. Ano sa tingin nyo ang nararamdaman nila sa akin ngayon? Mas marami bang galit o takot? Siguro pareho, galit at takot. Pero kung wala kayo, papasan silang lahat ng isang masamang taon. Galit nila sa akin.
Hindi ko sila pinayagan mag-invest at magtao sa Taobao. Takot nila na baka hindi ko sila isama. Ganon din ang mga mansanas, yung malinaw na bilog na bintang sin. Nakikita ng lahat at sinabi nilang matamis yon. Parang esensya. Alam mo ba kung paano nagkakaroon yan? Dahil naranasan ng prutas ang napakalamig na temperatura. Naitulak ang laman ng prutas hanggang muntik itong sirain ang sarili. Dito nagtipon-tipon ng asukal. Mga peklat ng pakikipaglaban para mabuhay. Ang sinasabing katotohanan ng industriya. Ganyan din ang itsura nito. Ang pagkatao, parang bingkang sin. Mukhang malinaw at kumikintab. Pero marupok, isang kisap lang, mababasag. Kailangang may malamig na palabas na sapin. Mga patakarang matigas. Sila lang ang makaprotekta sa tamis na yon. Kung puso ng prutas walang patakaran, ang bingkang sin, nagiging madilim ang puso. Masyado man siyang mabagsik at malamig. Pero totoo naman, pinrotektahan niya ang tatak ng industriya rito. Kaya sa susunod na taon, may matibay na kita ang lahat. Yan Feng, tingnan mo. Sumikat na ang araw.